Ayan, good evening everyone. So for tonight, as I have said earlier, I'll be discussing to you modeling and simulation of control systems using MATLAB and Simulink. So this is in preparation for your upcoming midterm assessment. So naka-indicate dito, di ba, for our feedback and control systems, I have said, dalawa yung tool na gagamitin natin. So isa lang yung installer. We installed MATLAB R2017A or higher, pero incorporated po doon yung MATLAB at saka yung Simulink. Kung hindi pa familiar yung iba with Simulink, so mamaya itatouch din natin yan, and then magbibigay rin ako sa inyo ng supplements on Simulink modeling. Kasi most of the machine experiments na pine-perform po natin as of now is using MATLAB and then scripting. Pero after midterm, we'll be using na Simulink model. So ito yung ating lesson objectives. So sa end ng lesson, yung mga students ay dapat magawa po itong anim na bagay na ito. Una, i-convert natin yung differential equation into transfer function. Kasi baka na-overwhelm tayo dun sa mga machine experiment, and then hindi ko alam yung background natin with your higher mathematics like differential equation, advanced mathematics. Kung advanced din tayo, doing conversion from differential equation to transfer function. So kailangan kong maituro sa inyo clearly how are you going to do that. Kasi may ganang example doon sa ating exam. And then, i-define natin yung system sa MATLAB. Di ba yung goal natin, sabi ko sa inyo, hindi tayo mag-aaral ng high-level mathematics kasi ang concern natin, ma-encode mo siya or ma-code mo siya sa MATLAB and then makagawa ka ng model sa Simulink. So, syempre, kung naintindihan mo yung theory, yung principle on how to convert differential equation to transfer function, ang next challenge mo would be, paano ko ba siya i-define sa MATLAB? Ano yung command, ano yung script na kailangan ko para ma-convert ko or ma-formulate ko yung transfer function sa MATLAB script. And then, ipa-plot natin yung step at saka yung impulse response. So, baka hindi pa rin clear sa atin, ano po ba, Sir Ricardo, yung step response? Ano po ba yung impulse response? So, kapag nasa industry ka na, yan, very common to sa amin kasi nagde-design kami ng IC. So, lagi namin nakikita yan when we verify our designs. Pero in your case, as student, so kailangan na visualize mo ano yung step tsaka yung impulse response. And in our case naman, since we're using MATLAB, it's more of formula lang naman talaga or scripting. And then you also have to identify yung poles at ma-explain yung stability. So again, baka hindi na naman natin alam ano ba yung poles, ano ba pag sinabing zeros, ano bang ibig sabihin ng ganitong value kapag negative, kapag zero, anong ibig sabihin po ba nun? And then kapag nagawa na natin yun sa MATLAB script, na-plot na natin siya, the next challenge would be to model that system sa Simulink. Kasi sa Simulink, mga black boxes yun, mga blocks, yung nakikita natin nun para na-visualize natin yung connections ng ating transfer function with a bigger system. And then we also have to get ano po ba yung series at saka yung feedback systems. Kasi tatlo yung set ng ating assessment. So merong kasama po doon na series at saka feedback system. Ang big picture po natin, tandaan natin sa control systems, hindi tayo hulaan. So hindi ito trial and error, 'di ba? May proseso tayo na sinusunod kapag nagko-control tayo. Una, kailangan you know the equation. Kaya nga may mga mathematics ka may foundation ka ng mathematics. Kaya nga ino-offer yung subject or course na feedback and control systems kapag third year ka na onwards. Kasi nga, given na malalim ka na talaga sa mathematics, hindi ko na yung role na ituro sa inyo. So, equation muna. And then, ang tinuturo ko ngayon, how to model. And then kapag na-model mo na yan, how to simulate and how to analyze. Again, as engineers, hindi lang tayo binigyan ka ng script, ng code, ni-run mo, then hindi mo na naintindihan ano nangyari. Dapat you know how to analyze. Yan po yung engineer. Hindi tayo operator. Hindi tayo coder. We're engineers. So we're here to analyze things. Hindi lang basta nagawa ka ng model, nag-simulate, okay na yun. You have to understand ano ba yung sinimulate mo. Ano bang ibig sabihin ng results. Hindi lang ito para sa examination po natin, kaya ako tinuturo sa inyo at pinabalikan natin. Ito yung actual na ginagawa ng engineers. So, piniprepare ko kayo, 1 year or 2 years from now, you'll become engineer. So, dapat alam natin how to analyze. So, ito yung flow that we have to follow. Siyempre, bibigyan ka ng differential equation. From differential equation, i-convert natin siya to transfer function.
Then we analyze that using MATLAB. I understand yung iba gumagamit ng Octave, pero sabi ko sa inyo, kung kaya nating i-download yung MATLAB, nag-share ako ng link ng crack version, marami dito nakapag installed naman, so you can get copy from them. Kasi mas powerful po yung MATLAB kumpara doon sa other tool na pwede po natin gamitin. And then wala siyang Simulink model. Kasi yung next mong gagawin after mo mag-analyze sa MATLAB, imo-model mo siya sa Simulink. And then you have to determine the system response and stability. Ayan na, pupunta na tayo sa tunay na buhay. So, unang step natin is from differential equation to transfer function. Siguro familiar kayo doon sa given na system na ito. So, ito po ay differential equation, di ba? So, kung babasahin natin, d square y sub t over dt square plus 6 dy sub t over dt plus f 8y sub t is equal to 4u sub t. So, marami ka ng differential equations na nakita for sure. So, tandaan po natin yung differential equation, kaya po siya merong sub t. Ito po ay kwento ng system sa time. So, laging patungkol po ito sa time, kaya meron tayong ginagamit na variable na t. Sinasabi niya kung paano gumagalaw ang output, in this case, for u sub t, habang tumatakbo yung oras. Kaya po, in the measure of time. So, as you know, ito yung ibig sabihin ng bawat symbol na nakita natin, yung y sub t, yun po yung output natin, obviously, 'di ba? Result ng system, and then yung u sub t is the input na pinapasok naman natin sa system, dy over dt is bilis ng pagbabago, and then yung d square y over dt square, bilis ng pagbabago ng bilis. Ang emphasis po nito parang sa motion, 'di ba? Andun yung position, yung velocity, yung acceleration. Kung babalikan natin yung ating basics. So ito yung ibig sabihin ng mga symbols na 'yan. Step 1 natin, bakit kailangan gawing transfer function? Kasi 'di ba pwede namang circado, ito na lang yung gamitin natin. Bakit kailangan pa siyang i-convert to transfer function? Kasi kung titingnan natin, hindi friendly yung differential equation kapag gusto natin mag-simulate. 'Di ba? Kapag gusto mo mag-plot ng response, kapag gusto mo mag-analyze ng stability. Kaya ang gagawin po natin, yung time domain, kaya siya tina-term na time domain, 'di ba? The measure of time, ililipat natin siya papuntang S domain. Yun ang tinatawag natin na Laplace transform. Kasi baka mamaya nawiwin na ka na may transform kung ano may Laplace transform. So we're just converting the time domain to S domain. Tawag doon, Laplace transform. Yung Laplace transform, ano po bang ibig sabihin nun? Para siyang translator. So tinatranslate niya yung mahirap na calculus na naka-differential equation kanina papuntang simple algebra. So may mga rules ka lang na kailangang i-memorize para hindi ka mahirapang mag-translate from differential equation to Laplace transform. At kailangan maintindihan mo to kasi hindi ko siya ibibigay sa exam. Kaya nga tayo nagre-review ngayon. So bibilang kita ng differential equation, dapat you know how to convert to Laplace domain. So ito, kita natin yung table natin, sinimplify na natin, y sub t, ang Laplace domain niya is y sub s. dy over dt naman is sy sub s. d square y over dt square is equal to s2 square sub s. So dito, we assume zero initial conditions. Ibig sabihin, walang laman pa yung system sa umpisa. Lagi namang ganun. We always assume na zero yung initial condition natin. So again, kailangan nyo pong ma-memorize to on how to translate yung ating given differential equation to Laplace transform. So, balikan natin. Ito yung ating original equation kanina, di ba? So, binigay ko na to kanina. And then, kapag in-apply po natin yung Laplace term natin, term by term, so ito yung equivalent. Yan. So, yung d square y over dt square is equal to s square y sub s. 6 dy over dt is equal to 6 sy sub s. Yung 8y is equal to 8y sub s. 4u sub t is equal to 4u sub s. So kapag nilagay na po natin yung Laplace natin, so ang kanya pong translation from differential equation to Laplace ay ito na. S2y sub s plus 6sy sub s plus 8y sub s is equal to 4u sub s. So again, ang technique, kung hindi mo pa memorize po itong translation ng table, so good to memorize yung basic na conversion natin from differential equation to Laplace, and then substitute lang po natin and then get the Laplace transform.
Ngayon, lahat ng nasa kaliwa may y sub s. So, i-factor natin siya. Yun yung sunod natin gagawin. So, from here, siguro naman basic algebra yon. So, we have to factor. So, ito na yung mangyayari natin. S square plus 6s plus 8 times y sub s equal to 4u sub s. And then, ang transfer function, so dito dinefine lang natin yung transfer function. Ang transfer function sabi dyan is output over input. So, we clearly write g sub s is equal to y sub s over u sub s. So, divide both sides by u sub s. So, we get y sub s over u sub s is equal to 4 all over s squared plus 6s plus 8. So, ito na yung tinatawag natin na transfer function. Ayan na, again, from differential equation, we do Laplace in the S domain and then we get the transfer function. Di ba? Mas madaling intindihin ngayon yung equation natin kumpara kanina na naka-differential equation. So ito lang, pinurder define lang natin yung meaning ng transfer function. Kasi di ba kailangan mong i-code yung transfer function sa MATLAB and then kailangan mo rin siyang i-drawing naman dun sa Simulink. So, ang transfer function, siya po ay parang fingerprint ng system. Hindi siya nagbabago kahit anong input. Ayan, dito natin makikita kung stable or unstable yung ating system. So, the usual, yung numerator natin, yung nasa taas, to po yung strength over gain. And then yung denominator natin is the behavior or the dynamics. Ito yung example na binigay natin kanina. So again, yung differential equation ay time domain. Para ma-analyze yung sa control systems, nilipat natin sa S domain. Gumamit tayo ng Laplace transform, then inassume natin yung zero initial conditions. And then from there, ayan, nakuha po natin yung Laplace transform, then obtain natin yung transfer function. So ang emphasis po, ito yung pinaka-important class. Kapag mali yung nakuha mo na transfer function, mali ang lahat ng susunod. Kaya nga in-emphasize ko sa inyo clearly kung paano mag-obtain ng transfer function. The rest kasi is madali na lang, more on command. So kapag alam na po natin or binigyan ka ng transfer function, yung sunod, implement na natin sa MATLAB. Yan. So yung step natin, syempre i-define muna natin yung transfer function. So we can use this command like S is equal to TF and then S. And then G is equal to the transfer function that we get kanina. So yung TFS natin is symbolic. Sinasabi natin kay MATLAB na gagamit tayo ng Laplace variable S. Ayan. And then yung 4, as you can see, that is the numerator. And then yung denominator natin, yung s squared plus 6s plus 8. So again, sa MATLAB, yung square, gumagamit tayo ng caret. And then kapag multiply, gumagamit tayo ng asterisk. So technically, nakikita natin na command dito, galing mismo ito sa transfer function na binigay. So kung sa MATLAB script, medyo heavy na pala yung example ko dito. Pero tinatype lang siya dito. Like, you can directly type here sa command window or pwedeng gumawa ka ng new script and then dun mo siya itatype. Etong mga to. Yan, sa example, ako na lang i-type. Sige, magawa na lang tayo ng bago. Save natin. Yan. Sample only. Yan. And then syempre kapag nalagay mo na yun doon, pwedeng again sa command window or sa MATLAB script, then i-save mo siya at .m. Then iraran mo lang siya. Pag niran mo, syempre lalabas na yung answer niya dito sa ilalim. Yung value ng S at saka yung value ng G natin. Okay, yung sa attendance, concern na yun ng other person. Okay. Ayan, so ito yung S, ito yung G. Okay. And then, pinakita lang dito ha, na you can define the transfer function. Dito ginamit lang natin na variable small letter s, then variable big letter G. So, pwede naman po mag-iba yung variable na gagamitin po natin. Depende sa atin yon kung anong gusto natin na gamitin na variable. And then to na yung sunod. Kasi kanina, dinefine lang natin. Parang declaration. Di ba nagko-code naman tayo. So we know how to define. So that's the first step. The next one is of course,
Ito na, kukunin na natin yung response. So dito maganda is meron tayong reserved word. Just like in any programming languages. Interpreted language pala by the way yung MATLAB. So step and then the name of the variable that we use for the transfer function is g, di ba? So ang explanation nito for the step response, so gusto nating malaman ano yung mangyayari kung step input. So ito yung real behavior ng sistema. Yung step input biglang on, so parang switch na binuksan. So dun mo makikita yon, yun yung step response. Ginagamit ito usually kapag gusto mo makita yung speed, yung overshoot, yung steady value. Pag sinabing overshoot, biglang taas ng value. Undershoot naman biglang baba ng value. And then, yun yung purpose kung bakit tayo gumagamit ng step. And then, kapag naman gumamit tayo ng impulse, o syempre, itry na natin yung step G. So, andito pa rin naman yung example natin. So, pwede mong sundan dito yan. Then, save mo lang ulit and run. Ayan. And then, pwede mong i-type if you would like step G. Lumabas na pala yun doon. Sorry, ang dami ko kasing naka-open. Ayan. So, yung step response, nag-appear na yun dito. Close ko na nga itong iba. Later na lang. Ayan. O going back, so explain ko muna ng tuloy-tuloy itong mga to. Ayan. So, yung step response po natin, na-explain ko na. Another is, kukunin naman natin yung impulse response. So, yung ating command na gagamitin is impulse and then again, the transfer function G. So, ano naman pong kinukuha natin for the impulse response? So, siya yung biglaang input. Chine-check natin kung oscillatory or mabilis mag-settle. Pag sinabing oscillation, yung erratic yung trend, taas baba. So, oscillation yon. Yung impulse kasi biglang sipa, saglit pero malakas. So ito naman, ginagamit natin yung impulse to get or to determine the natural behavior ng ating system. Yung last natin is poles. So again, binigyan transfer function, di ba? Dali, G. So pole G, we get the pole of the transfer function. So lahat ng poles, kapag ang lahat ng poles ay negative real parts, ibig sabihin nun stable. Kapag may positive, ibig sabihin nun unstable. Ang pulse kasi yung pinagmumula ng galaw ng system. Kapag nasa left side, humihina, stable. Kapag nasa right side, lumalaki, unstable. So, ang pwede nating i-memorize para hindi tayo malito, in-analyzing yung pole natin. Kapag all poles are negative, ibig sabihin unstable ng system natin. Kapag nakakita ka ng positive na pole, ibig sabihin unstable yung ating system. And then, ito yung one-line summary lang. Una, di ba, nagawa tayo ng differential equation. Then, we get the Laplace. Then, the transfer function. And then, we use MATLAB. Then, response and stability. Ngayon, i-interconnect natin yung ating mga systems. Yan. Kanina kasi, di ba, in-explain ko lang part by part. Bawa, binigyan kita ng dalawang equation. G sub 1 G1 sub S is equal to 5 over S plus 2 and then G2 sub S is equal to 1 over S plus 4. Makikita natin parang blocks ito sa actual system. Output ng una, input ng pangalawa kasi they are in series. They are connected with each other. So yung G1 natin, di-define mo, di ba yung unang ginawa, G1 is equal to 5 over S plus 2 semicolon, delimited by semicolon. G2 natin is 1 all over S plus 4. Given naman kasi dito ay transfer function, kaya hindi tayo nag-convert. And then kukunin natin yung series connection ng ating transfer function. So that's why we have your G is equal to series ng G1 and comma G2 to get the series connection of the two transfer function. Then we get the step and we get the pole. Ayan. So, ang emphasis po nito kapag series, we do the multiplication and then poles determine the stability, not the input. Ito naman is another example for the feedback. Ayan. G sub S is equal to N all over S times S plus 5. Feedback naman corrects the error. Kaya halos lahat ng real systems may feedback. So, kung idodrawing mo siya sa Simulink, kailangan meron ka dong gamitin na error to connect yung ating output papuntang input. Kaya siya naging feedback. Yan, kapag again, in-script natin siya sa MATLAB, ganun lang uli, G is equal to
10 all over S times quantity S plus 5. Then we get the feedback. So nilagay natin siya as T is equal to feedback G, comma 1. 1 is for the unity feedback. Then step nung ating variable T, then we get the pole. So ito, yung sabi ko kanina, feedback G1, ibig sabihin ng unity feedback. And useful ito if you would like to compare open loop system versus the closed loop behavior. Sabi natin, na-explain ko na yung before sa inyo, closed loop, ibig sabihin, meron siyang feedback. Pag naman open loop, direct lang siya. So, walang kinalaman yung output doon sa input natin. Hindi siya babalik from the output to the input. Yan, tingnan natin ngayon yung connection niya sa Simulink. Kasi kanina more on scripting lang ginagawa natin. Yung Simulink is basically visual representation ng MATLAB model. 'Di ba? Doon sa MATLAB, gumagamit tayo ng term na transfer function. Gumagamit tayo ng step input, gumagamit tayo ng output block. Meron din siyang counterpart sa Simulink. Kapag transfer function, hahanapin mo yung transfer function block. Yung step input, hahanapin mo step block. Yung output plot, normally ginagamit natin yung scope block. To explain feedback visually, gumagamit naman tayo ng sum block, forward path, and then feedback loop. Ito kapag meron ka ng feedback na kailangan gawin. Pero the usual, kapag basic lang yung transfer function natin, transfer function block, step block, and scope. Katulad ng example ko dito, yan. Ito, for the sake nung iba na hindi pa alam kung saan ko siya kinuha, andito siya sa View Library Browser. And then, pwede mo i-type dito yung gusto mong hanapin na block. Halimbawa, ayan, you can type here step. Ayan, ito yon, 'di ba? And then, kanina, binigay din yung pangalan na transfer function block and then scope block. So, pwede mo rin siyang i-search dito. Ayan. So, say for example, scope. Ay, doble yung O. Ayan, ito yung scope block. And then, yung transfer function, ayan, ito rin yung transfer function. So, i-click and drag mo lang siya papunta dito. And then, ito yung step, ito yung plant, ito yung scope. And then, pag dinouble click mo to, you can set the value here. Usually naman, yung initial value ay 0. And then, yung step time is usually 1. Yung final value ay by default 1, pero pwede siyang mag-change. So, you can explore on changing the values of the final value. Itong plant, dito mo na ilalagay yung numerator at saka yung denominator. Di ba kanina yung example natin? So, we use here 4 for the numerator, then 168 for the denominator. And then yung scope block natin is as is lang naman. Pero pwede mong baguhin yung mga color setting nito. I assume na magaling ka sa pagko-color. So yan, pwede mo siyang palitan dun sa style. Like kung gusto mong palitan yung background, you can do that. And then even the lines, if you would like to make it bigger, pwede mo siyang gawin. Yan. So, try mo lang pong explore. Yan. And then, so raran mo lang siya. So, when you run, makikita mo yung value ng scope. Yan. So, ito. Yan. Kita natin, ito yung part na nag-step siya dito. And then, at value ng 4, settled na yung ating system at 0.5. So, naging stable na siya dito sa part na to. Yun yung pinapakita ng step. Ngayon, halimbawa, binago mo yung value nito, ginawa si natin 15. Yan, then you have to run. Yan. So, nakita natin, doon siya nagsettle around 7.5. Yan, pero dito sa part na to, sa 4 pa din naman, almost stable na yung ating system. Nabago lang dun sa final value kasi natin na sinit. So, ang gagawin naman natin sa assessment natin is, syempre, i-design mo yung Simulink model, pero bibigyan kita ng target. Bibigay ko naman sa iyo yung itsura ng scope na ita-target po natin. Then the usual is, bibigyan kita syempre ng differential equation na i-convert natin to Laplace, to transfer function, script natin sa MATLAB, and then you have to design the Simulink model. Yan. So, yan. So, continue natin.
So what students will do in the exam, sa practical, gagawin nyo, i-convert yung equation to transfer function, gagawa ng MATLAB script, and then i-plot mo yung step and then impulse, then pakita mo yung poles, then i-build mo yung equivalent Simulink model. So, ito yung nagbigay na ako dito ng sample output para hindi tayo mahirapan. So, pwede nyo siyang balikan ha. Binigay ko na sa inyo lahat. So, ito yung sample output ko. So, 'di ba? Ito yung example kanina, S is equal to TFS. And then kinuha ko yung G. And then kinuha ko yung step nung transfer function. Kinuha ko yung impulse. Kinuha ko yung pole. Ayan. When I do that, syempre, makakuha ko ng sagot. The answer would be -4 and then -2. Ayan. And then, syempre, save mo siya as MATLAB script. And then, kung gusto mong i-plot, di ba, alam mo, na-require ko, gusto ko makita yung plot ng step response, ng impulse response, ng pole zero map, pwede mong gamitin tong script na to. Ito yung for the step response. Sa akin, kapag nakakita ka ng percent, ibig sabihin nun, comment yon. This is for the impulse, this is for the pole zero map. Figure, ayan, then step, kasi step ang gusto natin makita dito. Dito impulse, dito naman PZ map. Kasi we would like to see here the poles, 'di ba? And then grid on para meron tayong grid. And then the title of our figure, ayan, of our plot. And then may X label tayo, 'di ba? Yung time seconds, yung x-axis for step response for the impulse. And then for the full zero map, yung ating pong x-axis is of course the real axis, seconds. Yung Y naman natin for the step response is basically the amplitude. And then yung impulse po natin is again amplitude, and then for the Y is the imaginary axis. And then yun, again, may target lang tayo na block na ibibigay, and yun yung ipoproduce po natin. Like this one. So ito naman nakikita natin, itong an example ko sa inyo kanina. And then yung right side natin, this is for the feedback. Since meron tayong feedback, gumagamit tayo ng error connector here. Kasi yung output nito will be fed back again here doon sa ating transfer function. Kaya napansin ninyo, may difference pa rin in terms ng output doon sa ating scope block. Alright, so ang ating closing message, Proverbs 4:7, wisdom is the principal thing, therefore get wisdom. Hindi lang code ang goal natin, understanding. Kapag may wisdom, kahit mahirap na system, kaya natin. Thank you very much.